Walang sikreto sa pagtatagumpay. Ito ay bunga lamang ng pinagsamasamang sipag, tiyaga, dedikasyon sa mga pangarap at paglingon sa iyong pinanggagalingan. Hindi nga ba't mas masarap anihin ang bunga kung ito'y iyong pinaghihirapan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkaitan ng magandang kapalaran, pinagtampuhan ng tadhana at iwinalay sa sariling tahanan nang dahil sa sobrang kahirapan. Ngunit kailanman, napakahirap talunin ng taong hindi marunong sumuko sa laban ng buhay. Nagtiis ng maraming hirap, buong tapang na hinarap ang hamon, at nagmistulang uhay ng palay na lalong yumuyuko sa lupa sa tuwing pinagpapala at patuloy na yumayabong ang bungang binhi ng mga pangarap. Ang kwento ni Herman Molina Moreno o yung tinaguriang Master Showman, walang tulugan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Herman Molina Moreno sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat sa pangalang Kuya Germs at Master Showman. Siya ay isinilang noong ika-4 ng Oktubre taong 1933 sa Kastilang tatay na si Jose Moreno at Pilipinang nanay na si Aurora Molina. Sila ay tubo sa Santa Cruz sa Maynila. Hindi rin biro-biro ang pinagdaanan ng taong ito sa buhay. Si Kuya Germs ay bunso sa 7 magkakapatid at nabubuhay sila sa panahon ng mananakop, kaya't ganun na lamang ang hirap ng naging kalagayan nila noon. Taong 1941, sa edad na 8 taong gulang, grade 2 siya noon nang maagang mawalay sa kanyang pamilya. Doon na siya nanirahan sa kanyang tita Rosario upang siya na rin ang magpaaral sa batang si Herman. Pangungulila sa mga magulang at mga kapatid ang nauna niyang naging laban sa buhay. Walang oras na sinasayang ang batang ito, basta may oportunidad, gumagawa siya ng paraan para makauwi ng panandalian sa kanila para lang makita ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng pananabik na ito na makasama sila, napapalitan kaagad ito ng pagkadurog ng kanyang puso sa tuwing makikita ang kalagayan nila. Natutulero kalimitan ang kanyang utak kakaisip kung papaano niya matutulungan ang mga ito. Lalo't pinakamasakit pa sa lahat ay maagang nasawi ang kanilang tatay dahil sa isang aksidenteng kinasasangkutan ng sundalong Amerikano noong taong 1946. Hanggang sa kalaunan ay pinasok na rin niya ang pagiging sidewalk vendor. Sa murang edad, nagtitinda ang batang si Herman ng bibingka, ng mani, ng sigarilyo at ng kung ano-ano pa habang nag-aaral. Pero noon pa man ay mahigpit na talaga ang mga pulis pagdating sa kagaya nilang mga vendor. Malimit siyang makipagpatentero sa mga ito para lang maisalba ang kanyang mga paninda. Pero hindi yun ang kanyang kinatatakutan ng mga panahon na yun, kundi ang kanyang mga pinsan na anak ng kanyang tiya Rosario, dahil kapag nalaman siya na nagtitinda sa lansangan ay siguradong pagagalitan siya nito dahil iisipin ng kanyang tiyahin na mapapabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Naging barker din siya ng jeepney na pumapasada. Taong 1954 na siya na makapagtapos sa high school sa edad na 21 anyos. Ang kanyang tiyahin na rin ang tumulong sa kanyang magkaroon ng unang trabaho. Sa Clover Theater siya unang napadpad na noon ay sikat na sikat sa bansa dahil sa napakarami at malalaking mga artista ang nagtatanghal dito, lalo na yung tinatawag nilang vaudeville. Janitor sa loob ng mahabang panahon ang naging trabaho ni Herman Moreno sa teatrong ito at kumikita siya ng 25 piso kada buwan. Makatwiran na ito noong mga panahon na yun at sapat para matulungan ang kanyang nanay at mga kapatid na maagang naulila. Ngunit para kay Kuya Germs, hindi sapat ang basta makatulong lang dahil kailangan niyang magsumika palalo para sa kanyang mga pangarap. Maliban sa pagiging janitor, nakiusap siya sa kanyang kaibigan na isang hepe ng bumbero noon na gamitin ang kanyang impluwensya dahil marami itong kilala sa loob ng Clover Theater. At di nga nagtagal ay naging telonero na rin si Kuya Germs
O ito yung tao na taga-baba at taga-taas ng telon sa entablado sa tuwing magsisimula o magwawakas ang bawat palabas at kumikita siya rito ng ekstrang pera. Ginamit din ni Kuya Germs ang kanyang galing sa pakikisama para makakilala ng mas marami pang mga kaibigan. At ang ilan sa mga ito ay sina Kasmot at Tommy Angeles na ang racket naman ay ang magtanghal sa mga piyestahan kapag wala sa mga chatro. Minsan nang sumama si Kuya Germs sa mga ito kapalit ng 10 pisong binibigay ng dalawa kada palabas na di hamak na mas malaking halaga kung ikukumpara sa 25 piso na buwanang sahod. Ang problema nga lang, inuumaga sila kalimitan bago makauwi at pagkatapos ay magtatrabaho pa siya bilang janitor at telonero. 3 beses natanggal si Kuya Germs sa kanyang trabaho bilang telonero dahil bago pa man siya magkaroon ng programang walang tulugan sa hinaharap. Si Kuya Germs na mga panahong ito ay palaging tulog dahil sinasamantala niya ang bawat pagkakataon para kumita. Nakakatulog siya habang naghihintay matapos ang mga palabas at dumarating sa puntong nakapagpaalam na ang mga artista sa mga tao, ngunit walang nagsasarado ng telon dahil tulog ang kanilang telonero. Buti na lang nakakabalik siya sa trabaho dahil sa tulong ng kaibigan niyang chief ng bumbero. Di naglaon ay sinama na rin si Kuya Germs ni Don Jose Sara sa mga comedy skit bilang MC, chorus boy at nang lumaon ay bilang talent scout. Dito na nagsimulang umukit ng pangalan si Herman Moreno. Napasama siya sa student canteen, nagtanghal din siya sa vaudeville at sa mga programa sa radyo ni Eddie Larde kung saan nagkaroon pa siya dito ng talent fee na 5 piso na malaking tulong sa kanya dahil dagdag kita pa rin ito. Pero ang isa pang nakakamangha sa taong ito ay tinatakbo ni Kuya Germs sa loob lamang ng 10 minuto ang kahabaan ng adwana na kinaroroonan ng istasyon ng radyo noon patungong eskolta bago makarating sa Clover para naman sa isa pa niyang pagtatanghal dito dahil sa halos magkasabay ng oras ang programa niya sa 2 lokasyon. Nagkaroon pa siya ng magandang kapalaran nang makilala niya si Rosa Milla na isang kilalang direktor noong mga panahon na yun. Humahanap siya ng bagong talento para naman sa Holy Week Special na gagawin nila sa palabas. Biniro siya ni Herman Moreno at sinong mag-aakalang ito pa ang magiging malaking break sa kanyang karera. Tinawagan siya nito kinabukasan at ang pagganap niya bilang karakter ni Jesus Christ ang kanyang naging pinakamalaki at kauna-unahang lead role na ginanap sa Manila Grand Opera House. At simula nun, isang Herman Moreno na ang sinilang sa mundo ng entertainment sa bansa. Para paikliin ang kanyang kasaysayan, ayan po ang kanyang mga programa, pelikula, at iba't iba pang mga proyekto sa radyo, telebisyon, maging sa loob at labas ng mga entablado. Sa paglipas ng panahon, mabilis na lumaki ang pangalan ni Herman Moreno, una sa pelikula at radyo noong dekada 60 hanggang dekada 70. Ngunit mas nakilala siya bilang magaling na MC at talent scout simula dekada 80. Dahil sa galing niyang magdiskubre ng mga bagong talento, hindi na mabilang ang kanyang mga naging anak-anakan sa showbiz magpasa hanggang ngayon. Si Kuya Germs lang ang natatanging tao na nakapag-host sa mga programang tumagal ng napakahahabang panahon. Ilan lang sa mga ito ay ang Negosyete na tumagal ng 8 taon sa ere, ang GMA Super Show na mahigit 10 taon, That's Entertainment 10 taon din, ang Superstar kasama si Miss Nora Honor na tumagal ng 22 taon, mahigit 2 dekada, at napakarami pang iba na mga solong proyekto ni Kuya Germs. Kasabay nito, ang mga kawang gawa niya na talaga namang hindi may pagkakailang higit pa sa pagpapala ang ipinagkaloob sa kanya ng may kapal. Binalikan niya ang lahat ng tumulong sa kanya simula sa kanyang tiyahin na nagpaaral, sa kaibigang bumbero, sa mga kapwa artista, producer, direktor, at iba pang mga taga-showbiz. Marami din siyang naakay at tinulungang bumangon na kapwa artista dahil sa kanilang pagkakaligaw ng landas na minsan ang nasilaw sa laki ng kinikita. Nakapagpundar na rin siya ng magagarang bahay, mga sasakyan, at iba pang mga pag-aari. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay na ito,
Nanatiling questionable ang naging pagkatao ni Master Showman. Hindi siya nabiyayaan ng pamilya maliban kay Federico Moreno na kanyang adopted son. Naging tahanan din si Kuya Germs ng maraming mga pagkilala sa buong panahon ng kanyang pamamayagpag at inilaan niya ang kanyang buong buhay sa loob ng industriya. Buwan ng Enero taong 2015, nang una siyang dapuan ng mild stroke, dala na rin ng kanyang lumilipas na panahon. Mabilis siyang nakarecover sa pagkakataong ito at nagpatuloy sa kanyang programang Walang Tulugan. Ngunit makalipas lang ang isang taon, tinamaan naman siya ng kanyang ikalawang stroke. Isinugod siya sa St. Luke's Medical Center noong taong 2016, ngunit hindi na naisalba pa dahil sa lala ng kanyang kondisyon. Si Herman Moreno o si Kuya Germs o yung tinaguriang Master Showman ay pumanaw sa edad na 82 taong gulang. Gumuho ang mundo ng entertainment sa kanyang pagkawala at samot-saring mga pagtatanghal, konsyerto at iba't iba pang paraan ng pagkilala sa nag-iisang Master Showman ang isinagawa sa loob at labas ng industriya. Tunay ngang walang sikreto ang pagtatagumpay. Bunga lang yan ng pagsisikap, dedikasyon sa mga pangarap at pagbabalik sa mga taong nagtataas sa iyo. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang yumabong at lumago gaya ng gintong butil ng palay? Yumuyuko ka rin ba sa lupa sa patuloy na pagdami ng iyong mga uhay? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!